Noong unang panahon, may isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan. Siya ay si Duria, ang pinakamasungit at pinakamapag-isa sa buong baryo. Hindi siya nakikipagkaibigan sa sinuman, at palagi siyang nagagalit at nagsisigaw sa mga taong lumalapit sa kanyang bakuran. Dahil dito, tinawag siya ng mga tao na Aling Duria, ang matandang halimaw. Isang araw, may isang batang lalaki na naglalaro sa kagubatan. Nakita niya ang bahay ni Aling Duria, at naisipan niyang magpahinga sandali sa bakuran nito. Hindi niya alam na si Aling Duria ay nakabantay sa kanyang bintana, at nakita niya ang batang lalaki. Agad siyang lumabas ng bahay, at sinigawan ang batang lalaki. Umalis ka dyan, bata ka. Huwag kang makikialam sa aking bakuran. Wala kang karapatang pumasok dito. Sigaw ni Aling Duria. Natakot ang batang lalaki, at tumakbo palayo. Ngunit hindi pa rin nakontento si Aling Duria. Hinabol niya ang batang lalaki, at hinampas-hampas siya ng kanyang walis tingting. Napaiyak ang batang lalaki, at humingi ng tawad. Aling Duria, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya na mapapasok sa inyong bakuran. Nagpapahinga lang po ako sandali. Iyak ng batang lalaki. Hindi kita papatawarin, bata ka. Ikaw ay isang mapulit at walang modo. Dapat kang parusahan. Sigaw ni Aling Duria. At sa galit ni Aling Duria, hinagis niya ang kanyang walis tingting sa batang lalaki. Ngunit hindi niya namalayan na ang walis tingting ay tumama sa isang puno sa kagubatan. Nabitawan niya ang walis tingting, at bumagsak ito sa lupa. Nagulat si Aling Duria, at tumingin siya sa puno. Nakita niya na ang puno ay nagbago ang anyo. Ang mga dahon nito ay naging matutulis at matinik. Ang mga bunga nito ay naging malalaki at mabigat, na may balat na kulay dilaw, may maraming tinik. Ang amoy nito ay naging masangsang at nakakasuka. Ano ito? Anong nangyari sa punong ito? Tanong ni Aling Duria. At sa kanyang pagtataka, may narinig siyang tinig mula sa puno. Ako ay isang diwata ng kagubatan. Nakita ko ang iyong ginawa sa batang lalaki. Ikaw ay isang masamang tao na walang awa at pagmamahal sa iyong kapwa. Dahil dito, pinarurusahan kita. Ang punong ito ay magiging simbolo ng iyong kasamaan. Dahil ang prutas nito ay hawig mo. Ito ay may tinik na tulad ng iyong puso, amoy na tulad ng iyong ugali, at may lasa na tulad ng iyong buhay. Ito ay magiging sumpa mo habang buhay. Natakot si Aling Duria, at humingi ng tawad sa diwata. Diwata, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang aking ginawa. Magbabago na ako. Magiging mabait at mapagbigay na ako sa aking kapwa. Pakiusap ni Aling Duria. Ngunit huli na ang lahat, Aling Duria. Ang sumpa ko ay hindi na mababawi. Ang prutas ay mananatili bilang alaala ng iyong kasamaan. At kapag ikaw ay namatay, ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi ng prutas. Sabi ng diwata. At mula noon, tinawag ng mga tao ang prutas bilang durian dahil sa pagkakahalin tulad nito kay Aling Duria. Ang durian ay naging kilala bilang isang kakaibang prutas na may tinik, amoy, at lasa na hindi pangkaraniwan.
Ang ilan ay nasisiyahan sa durian, ang iba ay nasasarapan, ang iba ay nababanguhan, ngunit ang iba ay nandidiri dito. At ang alamat ni Aling Duria ay naging bahagi ng kasaysayan ng durian. Ito ang kwento ng alamat ng durian.